Huwag po yung nagagalak. Dahil sa buhay po ng bawat isa na narito po ngayon. Amen? At sa buhay po ng bawat isa sa atin, welcome po ulit ang ating Kuya Lebs. Ayan. Amen. Kaya ang ating bagong nakasama ngayon, ang Ate Joanne. Ayan. Tama po ba yung pangalan? Ate Aileen. Oo. Kuya Joey kasi sabi, Jaco. Okay. Kaya hindi tumatayo si ate kasi sabi sino ba yun? Jaco eh. Sabi niya ganun, sino ba yun? Sabi niya. Sorry natin. Amen, praise God po, hallelujah. Actually, it's yan. Sige ba tayo po magsitayo? Hallelujah. Ayan, hindi siya na mabasa, praise God. Asa niyo po ba? Enjoy. So, in Philippians chapter 3, verse 7 and 8, sabay-sabay po natin basahin. But whatever things you gain to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost in view the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I suffer the loss of all things, and count them but rubbish to that I may gain Christ. 13-14 po. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies ahead, I press towards the goal for the prize of the upward calling of God in Christ Jesus. Let's all go ahead and pray. Lord God, Father, we praise you, we glorify, magnify your name, O God. Ama, truly, you are great God, you are wonderful God, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, sa buhay po ng bawat isa, sa iyong presensya, nananahan, O Lord God, Father, sa aming pag-aawitan, O God. Lord, I do believe, O Lord God, Father, naging mabangon sa iyo ito, O Lord God, Father, sa iyong banal na harapan. And thank you, O Lord God, Father, sa buhay po ng music team, O Lord God, Father, in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat. I do believe that you already bless your words, O God. Let your words be upon us. Kayo po magsalita sa kanila, O God. Make me, O Lord God, an empty vessel, O Lord God, that will pour out your blessing, O Lord God, to your words, O Panginoon. Give it is a rebuking, O Lord God, Father, sa blessing, Panginoon, reminder, O Lord God, Father, tingin, O Lord God, Father, sa buhay po ng bawat isa sa amin, Lord, hayaan niyo, Diyos, na yung salita, ang patuloy, Lord, mag-cultivate ng aming mga puso, Panginoon, Lord God, Father, at hayaan niyo, Diyos, ang salita na ito, Panginoon, ay mamunga, O God, Father, makita sa buhay po ng bawat isa, O Lord God, at mabigay lamang ang kaluwalhatian na nararapat sa inyo, Panginoon, Lord, that we lift up your name on high, O God, Father, in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat. Protect this place. Hallelujah. Hayaan niyo, Diyos, ma-enjoy ng bawat isa sa amin, Lord God, na yung salita na mamumutawi sa iyong bibig lamang, O Lord God, sa oras na ito. Sa pangalan po ng Panginoong Isus, sa patay paggabay ng Banal na Espiritu ng iyong pakailaman, everybody will say, Amen. Sige po, tayo po magsiyo po. Hallelujah. 9:20. Amen po. So, ayan. So, this is my first, Outro sa kasi i-start namin itong gawain na to last pa but yet meron kasi pagtuturo sa Lord me about hermeneutics. So yan po, hindi niyo po ako nakikita or nakikita niyo lang ako pag kainan na. So praise God po. So mensahe ng Panginoon ngayon ay matatagpuan po sa Philippians chapter 7 and 8 and 13 and 14 po. There's one thing po. So, kung may nakakalala po sa mensahe na to, I do believe meron po nakakalala. But there's one thing. Ano ba isang bagay sa buhay natin sa oras na ito? Come to think of it. Ano yung pinaka-importante sa buhay natin? One thing sa buhay natin. Family. Okay. Family. Amen po. No? There's one thing dapat ang meron tayo sa buhay po natin bilang mananampalataya. Amen? Bilang believer ng Panginoon. Amen? There is one thing. Then, pakikita po ng Panginoon sa atin kung ano ba yung one thing ni Apostle Paul sa buhay niya nung nakilala niya si Lord. Oh, di ba? So, the end of this message po, makikita at maano niyo po na nakikita niyo po na huminto. Sabi siya, hinto siya. Hinto na, last 11 na. Ay, May joke. So, makikita po natin na ano ba yung wanting natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Philippians, but whatever things were gained to me, those things I have counted as loss
for the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them in rubbish, so that I may gain Christ. So I counted all rubbish, so that He may gain our Lord Jesus Christ. So, sabi niya, brethren, sabi niya mga taga-Pilipinas, I do not regard myself, sabi ni Apostle Paul. I have laid hold of it yet, but one thing, tingnan niyo po ano yung one thing sa buhay ni Apostle Paul na patuloy niya ipinagmamalaki? One thing I do, forgetting what lies behind, I have to break. Okay, wait okay. Sinuhot ni Antipas. Behind po yan, sorry po, what lies behind, and straining to what is ahead, ayan po. Forgetting what lies behind po yan, sorry po, nagkaroon ng typo error. I press on towards the goal of the prize of the upward calling of God in Christ Jesus. Do you believe that every one of us has been called of our Lord Jesus Christ? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, tinawag ka ni Lord. Yan. Alam niyo ba, ang calling is a noble thing as a servant po na pwede pong gawin natin. Amen? It is an upward call, not downward, but upward call by our God through Christ Jesus po. So, now, the thing is, how do you pursue God's purpose for your life faithfully? Kasi kung si Apostle Paul ang mag-uusapan po natin sa oras na ito, he already fulfilled the purpose of his life faithfully in serving the Lord. Kaya nga sabi niya dyan, one thing na ang meron sa akin na ginawa ko, forgetting what lies behind, I press on towards the goal. Eh tayo ba, ano ba yung tinitingnan natin sa oras na ito? Ano ba yung goal natin? Ang goal po ba natin is goal na pang sa libutan lang or hanggang dito lang? O tinitingnan na natin beyond? Sabi nga nila, maraming nagsasabi, tanong nito lagi, sino ba gusto makarating ng langit? O diba, ayaw na sumagot. Di lagi sinasabi niya, kasi dito, when one thing na sinasabi ni Apostle Paul is seeing things, not things in this world, but he sees things na in the kingdom of God. Because he is willing na. Sabi niya dyan, I press on towards the goal of the prize of the upward goal. Kasi yung prize na yan, hindi yung prize na ditong pamundo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi yan dito sa mundo yung prize na yan. Kapatid. Ang prize kasi sabi niya, yung prize of the upward calling of God in Christ Jesus. Hindi dito, kundi sa kaharian ng Diyos. So, how do you pursue God's purpose in your life? Faithfully po. Isipin niyo po, nasaan na kayo sa oras na ito sa paglilingkod sa Panginoon? Kapatid, tanong mo sa katabi mo, kapatid, saan ka na ngayon? Where na you? In serving the Lord. Ayan, where na you? Amen, di ba? Now, one thing kay Apostle Paul, ang one thing niya, para patuloy siyang makapaglingkod sa Panginoon, patuloy siyang maka-advance sa naisin ng Diyos sa buhay niya po, is, one thing niya is, what? Sabay-sabay? Oh. Sino ba ba rito yung tumitingin sa kanyang nakaraan? Sino ba ba rito nagdodwell sa kanyang nakaraan? Sabi nga, hindi ka pwede mag-dwell, pero pick the lesson. Kung ano yung natutunan mo from the past.
And how God changed you. Kasi si Apostle Paul, is before, siya po ay sa mga hindi po nakakalam, siya po ay Saul. Amen? Ang dami niyang ginawang kabalastugan. Pinipersecute niya ang mga Christians noon. Even na humingi siya ng letter sa mga high priest para lang kasi nagwatak-watak na yung mga Kristiyano nun eh. So, hahabulin niya ngayon para ibdalin lang sa ano. Yan ang buhay ni Apostle Paul. And now, this Saul. Di ba Apostle Paul before is Saul. But when he met Jesus on the way to Damascus, everything has changed. Sa buhay po ba natin, mga kapatid? Ayan. When the day that you met Jesus, on the way, kung ano man yung mga ways nyo dati, when your ways, no? When you meet our Lord Jesus Christ, nagkaroon ba yung buhay nyo na 180 degrees? Amen. 180 degrees from sin to Jesus, the Savior, or salvation, from darkness to His light. Sabi mo sa kapatid, kamusta ka na ngayon? Kamusta na si Jesus sa buhay mo? Now, forgetting what lies behind. Ano ang dapat pakalimutan? What lies behind ni Apostle Paul? At the same as for us din po. Una, iyan muna po natin sa mga gawa 22:1-5, mga magulang at mga kapatid. Sabi niya rito, and how he testified himself. Hallelujah. Sabi niya, mga magulang, mga kapatid, pakinggan ninyo sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa akin sarili, sabi ni Apostle Paul. Nang siya'y marinig nila nagsasalita ng wikang Hebreo, lalo sila tumahimik kasi because he speak Hebrew, and kaya nagpatuloy si Pablo. Ako isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumaki rin rito sa Jerusalem. Ang aking guro si Gamaliel. When you say Gamaliel po, he is the high priest po na talagang marunong sa Torah. Amen? When you say Torah, it is the five first gospel ng lumang tipan. Amen? So talagang napaka nila sa pagdating kay Abraham, kay Moises, sa mga katuluan. So at buong higpit niya akong tinuruan sa utusang sa ating mga ninuno, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyo na narito ngayon. Mga pagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong pari at ang buong kapulungan ng mga matatandang pinuno ng bayan. Binigyan nila ako ng sulat para sa mga Hudyo sa Damasco, kaya pumunta ako roon upang dakpin ang kaanib ng daang ito at dahil di sila po ay sa Jerusalem na nakagapos upang parusahan. Yan ang naging devotion ni Saul noong that time. Huli ng mga Kristiyano. Huli ng mga naniniwala kay Lord Jesus. At sila'y parusahan. Diba sana kung huli lang pero pahihirapan pa. Yan, pinatotoon ni Apostle Paul yan. Ano yung what lies behind? Forgetting what lies behind? Unang-una po ang kanyang kasalanan. Inuusig ko at pinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko sila at pinabilanggo, maging lalaki man o babae. What forgetting lies behind? Unang-una po mga kapatid, when you met our Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, lahat na po yan kinalimutan na ni Lord. Lahat ng kasalanan nyo, kinalimutan na ni Lord. Kaya dapat hindi na po natin binabalik-balikan pa ang mga kasalanan na yan. Amen? Amen. Hindi na dapat binabalikan pa. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag mo nang balikan. Ang mga sinuko mo na sa Panginoon.
Forgetting what lies behind. Kasi minsan, yung bagay na yan, ang nagiging hadlang para hindi ka makapag-move forward sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? But does not define you as a Christian when you make mistake of the things na hindi naman inaasahan. Pero iba kasi yung nagdudwell. Di ba? Iba yung nagdudwell, iba yung hindi sinasadya. Kung alam mo na hindi tama sa paningin ng Panginoon, but yet ginagawa mo pa rin, nagdudwell ka na. Forget what lies behind, mga kapatid. Hindi ka umawit. Diba? Ano? Tumawid ka Hindi ka na nananahan pa sa mga bagay na sinuko mo na sa Panginoon. Yung mga bagay na ipinako na ng Diyos o ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Because you are already being cleansed by the blood of our Lord Jesus Christ. Amen. At pag nag-dwell ka pa ulit o nanahan ka pa ulit sa mga bagay na sinuko na, ano pa ba pwede nyo ikaligtas? Wala na po. Once and for all lang po namatay ang Panginoong Isus sa krus ng Kalbaryo para sa buhay po yung bawat sa atin. Hindi nyo na po pwede pang gawing ipako pa ulit si Lord para lang matubos kayo sa kasalanan. Amen? Forget your sin. Kasi yung siya sabi ng Apostol Paul. Second, yung karunungan. Sino ba ba rito yung katirmalo? Sabi niya dyan, but whatever things we gain to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. Diba nga, teacher niya si Gamaliel. At tinuruan siya ni Gamaliel sa lahat ng salita ng Panginoon sa lumang tipan, lahat ng katuruan, lahat ng ano. So, di ba, katirmalo? So, nung nakita niya na para bang iba yung pagtuturo nitong Paul na to ay ng mga Kristiyanong ito sabi ni Saul. Parang hindi yata naaayon doon sa naituro sa akin ni Gamaliel. Kaya ang ginawa niya, pinag-uusig niya. Alam niyo ba kung saan siya nag-start noon? Kay Stephen, in Acts chapter 6. Hindi man siya direkta na nakiisa sa pagbabato ng bato. Wala ba? Kay Stephen o kay Esteban, but yet, lahat ng balaban ng mga bumato, inihagis sa kanyang harapan. It means he is agreeing na batuhin si Stephen hanggang sa mamatay. Lahat yan alam niya. But, when he met Jesus Christ in the way to Damascus, at nakita niya, why are you persecuting me? Sabi ni Jesus sa kanya. Sabi niya, who am you, Lord? I am Jesus, your Lord. At yun yung bigay daan. But when he encountered Jesus, talagang baliktad yung ano niya. Buhay niya. Tayo po ba? Nakilala natin si Lord. Bumaliktad na rin ba yung buhay natin? Wala na po ba yung mga dati nating ginagawa? Even na kung tayo ba'y napakatalino, kung marami tayong alam sa lahat ng bagay, si Apostol Paul, maraming alam. Alam niya ang Torah. Alam niya lahat. But he counted all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus is Lord. Tayo ba lagi natin sinasaliksik ang salita ng Panginoong Hesus? Kasi kung nandoon yung excitement natin, andun yung eagerness natin, hindi tayo mawawaglit sa isang araw na hindi natin babasahin ang kanyang salita. Amen? For whom I have suffered the loss of all things and count them rubbish, that I may gain Christ. Isinatabi niya lahat ng nalalaman niya. Consider it rubbish, walang kabuluhan. Para lang makuha niya yung tunay na karunungan na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, galit na galit sila kay Apostol Paul. Kasi iba yung katuruan niya. Talagang ang lalim niya para pag nagturo talaga. Amen? Ano yung una? Kasalanan. Pangalawa, what we're getting lies behind is
Unang kasalanan, pangalawa, karunungan, and third, kakayahan. I can do all things through Him who gives me strength. Minsan, nung tayo luma pa sa ating pananampalataya o hindi pa natin nakilala ang Panginoon, nananahan po tayo sa ating mga sariling kakayanan. Amen? Ginagawa natin mga bagay na mga dapat na inisip natin na dapat natin gawin in our own merit, in our own thinking. Na ito'y mabuti, ito'y maganda para sa akin. Kaya ko to. Sabi nga, let's do it. Let's do it. Love you. Love yan eh. Love you. But, when He met our Lord Jesus Christ, sabi niya sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me strength. Why? Kasi nga, alam niyo mga kapatid, hindi itong quote na to, itong Bible verse na to is misunderstood po. Because when Paul said, I can do all things through Him who gives me strength, which is our Lord Jesus Christ, kayang niyang lagpasan ang lahat ng suffering na kanya nararanasan para lang magawa ang naisin ng Diyos sa buhay niya, yung purpose na kung saan ihahayag niya po ang salita ng Diyos sa bawat sulok na mapuntahan niya. Kung bababasa niyo lang po kung ano nangyari sa buhay ni Apostol Paul sa kanyang paglilingkod, baka hindi mo masabi, I can do all things through Christ Jesus who gives me strength. Pinalo, nakulong, hinampas, napagbintangan, dinuraan, lahat ng yan. For the sake, what? For the sake of the gospel, mga kapatid. At nung sinusulat niya po yung Book of Philippians, nasa kulungan po siya. Suffering. Kaya nga sabi niya dyan, I can do all things. Ibig sabihin, kaya-kaya niya. Go lang, go na lang. Diba? Para kay Lord. Amen. Kasi hindi niya na tinitingnan yung mga bagay. He counted his life as lost for Christ's sake. Handa siya mamatay para sa Panginoong Jesucristo. Hindi ko naman pwede itanong sa inyo kung handa ba kayo mamatay para kay Lord Jesus. Para lang mahayag ang kanyang salita. Eh kung papuntahin kayo sa Nigeria, sabi ni Lord, punta ka ng Nigeria. Ihayag mo ang aking salita doon. Baka sabi, Lord, huwag naman. Nigeria, pwede dito sa Saudi na lang. Mag-i-invite na lang ako sa mga katrabaho ko. Nigeria, dead sa ko doon. Diba? But things, diba? Sabi ni Apostle, I can do all things. Kaya-kaya niya lahat gawin para sa Panginoon. Hindi para sa sarili niya for his personal gain, no? I can do all things kahit mag-suffer siya, kahit mahiraman siya, kahit palu-paluin siya, makulong siya, he can do all things for the sake of the gospel. Amen? Eh sa ating nga lang, pitik ng tenga, masakit na eh. Pitik ka lang sa ilong, masakit na. Sabi mo lang, Jesus is Lord, is my Lord. Ang dami nang nasasabi. Di ba? Saktan ka nga lang ng girlfriend, masakit na. Maray mo. Di ba? Kaya lahat ng kakayanan natin ngayon, mga kapatid, hindi dapat lagi dapat, o ano man mga bagay na mangyayari sa buhay po natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Lalo-lalo na po tayo bilang mga OFW po. Ang pamilya natin, mga anak natin nasa sa Pinas. O di ba? May mga alalahanin tayo, syempre pagdating sa anak. Di ba? Medyo medyo emotional tayo kasi talagang anak natin yan eh. But yet, mga kapatid, you can do all things through Him who gives you strength. Bibigyan ka ng kalakasan ni Lord, no, para mapagtagumpayan yung bagay na yan. Wala naman tayo magagawa eh. But si Lord, may magagawa. Amen? Basta iasa lang po natin lahat ng bagay na yan sa Panginoong Hesus. Amen? So, ano yung tatlo? Forgetting what lies behind po? Kasalanan, karunungan at kakayanan. Second, press on towards the goal. Ano ba yung goal
ng bawat isa sa atin. I press on toward the goal for the prize of the upward calling of God in Christ Jesus. Ano ba yung dapat natin tinitingnan lang? Ano ba ang goal ng buhay ng bawat isa sa atin? Nabago po ba nung na-meet natin si Lord Jesus? Siguro, isa sa atin kasi sabi ko kanina, tinanong ko, sino yung gusto na sa kaharian ng Diyos, di ba? That's our, alam niyo po mga kapatid, sa Christian po, or believer ng Panginoong Hesus-Kristo, alam po natin na lahat tayo po ay papanaw. Amen? Sabi niya sa Hebreo 9:27, kung gaano itinakda sa tao, mamatay na minsan ng pagkatapos nito paghukom. So, ibig sabihin na po, lahat tayo darating dyan. Amen? Una-una lang. Una-una lang. But the thing is mo, mga kapatid, ano ba yung naging goal natin na nandito pa tayo sa lupa? Yung paglilingkod po ba natin ay banjing? Kipakida-kida? Diba? Kasi sabi ni Apostle Paul, I press on. When you say press on, may puwersa. Amen? Towards, hindi backward. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Towards, hindi backward. So, I press on toward, kung anong goal natin is to glorify our God habang nandito tayo. To do His will habang nandito tayo. Amen? So, we need to all to press on towards what is our goal. Kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Because I do believe, mga kapatid, hindi aksidente na kayo tinawag ng Panginoon. May purpose si Lord. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, may purpose sa'yo si Lord. So we need, as a Christian, we need to press on towards our goal. Kailangan seryosohin na natin ang paglilingkod sa Panginoon. Wala nang pakida. Sida. Wala nang pa mina. Dasim si da. Amen. Third ko, at sinabi niya sa akin, pinili ka ng Diyos. O, di ba? Sa Magawa 22:14-15, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban. Makita ang kanyang matuwid na lingkod at marinig ang kanyang tinig. As a believer po, mga kapatid, we need continue to desire to hear the still small voice ni God. At mangyayari lang po yan if we draw or dwell ourselves sa salita ng Panginoon and praying na kung saan gagawin po natin mamaya. Amen? So, pinili ka. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pinili ka. Para ayun sa pinili ka. So, because makita ang kanyang matuwid na lingkod, righteous believer, at marinig ang kanyang tinig. Third, ito yung maganda. Price. Sabi mo sa katabi mo, price. Ito yung hinihintay natin lahat. Price. Bibigyan ni Kuya Joey mamaya. Joe. Wow, kaya Joey. So ito ang price nyo. Sa siksik lang. Dami mo lang mo gustong may gustong candy. Sa siksik lang. So ang price, ano ang price niya? For the price of the upward call of God in Jesus Christ. Everything has a price. Even in our serving the Lord, there is a price. There is a blessing. May minimiti. Kung tayo po ay tulad sa isang mananakbo. Diba? Mananakbo. Diba ang mananakbo rito yung 100 meter dash, 400 meter dash, no? Diba? Si Lydia De Vega, diba? Spring queen ng Pilipinas. Pinakamabilis. Diba? Ano yung tinitingnan nilang price? Yung medal. Amen? Yung gold. Tayo, mga OFW sa ating mga trabaho, diba? Ang price na tinitingnan natin ay yung katapusan. Salary. Siyempre, yung katapusan, diba? So, some of us,
Some of us have, pero lahat tayo po ay may tinitingnan. Pero as a Christian po, ito ang dapat nating tingnan. For the price of the upward call of God in Christ Jesus. Lahat po tayo ay tinawag para maglingkod sa Panginoon. At ang paglilingkod na yan ay will not go in vain. Hindi po ito masasayang. Hindi po ito magiging unnoticed kay Lord. Lagi ka pong apple of the eye kay Lord. Lagi ka nakikita ni Lord. Nakikita niya yung mga gawa mo, nakikita niya ang puso mo, nakikita niya lahat sa buhay mo. Now, the goal for us as a believer, mga kapatid, is to see the prize that we are waiting for at the end of this life. Kasi, pag wala na tayo sa mundong ito, tapos na po ang pagsusulit ng bawat isa. At ang kasunod nun ay Christ. Kapag uhukom, then after that, Christ po. Ibig sabihin na po, may mga gantimpala po ang bawat isa po sa atin. Ito, si Kuya Otep, yan, laging nagluluto yan. Pinapakain ng kanyang aking mga anak. So, bibigyan ko siya ng prize. Isang kilo pa na. Wow, So, di ba? Sorry, So, that's the thing po, mga kapatid. However, as it is written, what no eyes have seen, what no ears have heard, and what no human mind have conceived, the things God has prepared for those who love Him. Ito yung bagay na nais ng Panginoon na makita ng bawat isa sa atin. Hindi naman natin makita sa oras na ito, hindi man natin marinig, hindi man natin maarok kung ano yung pinipare sa atin ni Lord sa mga taong pamananampalataya niya na patuloy nagmamahal po sa Kanya. Hindi natin alam kung ano yung nakaprepare sa atin sa Kanyang kaharian. Amen? Yun yung bagay na dapat natin pinanghawakan, mga kapatid. Kung ano yung prepared ni Lord para mo sa buhay ng mga sa atin. Nagpupunyag ako patungo sa hanggan upang makamta ang gantimpala ng pagkatao sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay ay buhay na nasa langit. Did you know that Paul desiring na mawala niya sa mundo nito ng that time para lang kasi nakikita niya yung beyond. Tayo po ba, are we desiring? O sabihin natin, Lord, wait lang. Kasi hindi pa ako handa. Meron pa ako binabalik-balikan. Lord, ayaw ko munang magpagamit. Kasi hindi pa ako perfecto. Meron pa akong bagay na hindi pa naisusuko sa'yo. But the question is, when will you be ready? Paano kung your time will come? Kaya nga, ini-encourage tayo ng Panginoon ngayon sa oras na ito. Ano ba ang one thing natin sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Ang nais ko po, pag-uwi nyo, isipin nyo po, basahin nyo po itong Philippians chapter 3, 13-14, and 13-14 and 7 and 8. Isipin nyo. Right, ano ba yung one thing ko sa inyo? Ano ba isang bagay na pinangahawakan ko sa inyo? Kasi si Apostle Paul, malino sa kanya kung ano one thing mo. Forgetting what lies behind. Press on towards the upward calling of Christ Jesus. Di ba? Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng iyong mga gawa at kahit wala may pagmamali ang sino man sa atin po. In Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Because of our faith in the Lord Jesus Christ, we have been saved. Not in our own doing. Lagi po natin tatandaan yung mga kapatid. But the grace of our Lord Jesus Christ, kaya po tayo naligtas sa kagandahan loob ng Diyos. Na wala tayo pwedeng pagmalaki sa Kanya. Kasi mas Apostle Paul, wala siyang pagmamalaki.
Wala na isa. He consider himself na marumi sa harapan ng Diyos. At lagi natin yan isipin, mga kapatid. I-position po natin ang ating mga buhay na lagi na without our Lord Jesus Christ, we are nothing. Amen? Even in prayers po. So, how do you pursue God's purpose po for your life faithfully, forgetting what lies behind, kasalanan, karunungan, kakayanan, press on towards the goal, and prize po. Amen? Nawa po, meron po kayong napulot. Amen. Ayan. Napulot at ibinulsa. Amen. At mamaya sa pag-uwi, Babasahin. kukunin sa bulsa at babasahin, Lord, ano ba yung one thing ko? Na, di ba? Amen? After that po yan, Tyrese. Panalangin muna natin si Pastor. Amen. Praise God po. Amen. Bless it. Let us all rise. Hallelujah. Amen. Amen. We extend our hands to our Pastor. Amen. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord, for this wonderful message, Panginoon, that one thing, Lord, na natagpuan po namin, Ikaw, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, ang goal, Panginoon, napakahabang goal habang nabubuhay po kami sa mundo nito, Panginoon. The goal, Panginoon, Lord God, ay makapaglingkod po kami, Panginoon, sa iyo. Lord, malaman po namin ang iyong kalooban sa buhay po namin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, haba po kaming naglilingkod sa iyo, Lord. Malalaman po namin, Panginoon, ang dapat namin malalaman bilang isang lingkod sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Salamat, Panginoon, Lord God, that sa iyong salita, Panginoon, how do we pursue God's purpose for our life, faithfully, Lord, forgetting what lies behind. Lord, hindi na po namin, Panginoon, babalikan. Alam po namin, Panginoon, sa buhay ng mga pastors, mga members, not only that we have the position, we are not after about the position, but Lord God, we pray, Panginoon, that anuman ang mga kasalanan, Lord, karunungan, kakayahan, Panginoon, Lord, let our pastor be humble, Panginoon. And every time, Panginoon, Lord, wala siyang kakayanan, Panginoon. Wala po kaming kakayanan, wala po kaming ipagmamalaki, Panginoon. Salamat, Lord God, that always remind us, Panginoon, that Lord, that press toward the goal, Panginoon. Lord, mahabang goal, Panginoon, ang dapat po namin habang kami nabubuhay, Panginoon. And the last thing, Panginoon, is the prize that is very important for us, Panginoon. Lord God, hindi po kami magkukwit, Panginoon. I pray for our pastor, Panginoon, na hindi siya magkukwit. Ano man, Panginoon, ang mga problema, Panginoon, na dumating sa kanyang buhay, na kanyang naranasan, that always remember, Panginoon, the prize na prepare mo, Panginoon, ang para sa amin. Dahil, Panginoon, kami po ay mga quitters. Lord, kung kami po ay quitter, Panginoon, walang prize kaming matatamo, Panginoon. And I pray for our pastor, Panginoon, habang sa kanyang paglilingkod, Panginoon, naranasan niya, Panginoon, kung paano, Panginoon, lumakad, Panginoon. Lord God, is like, Panginoon, na may mga rough road, Panginoon, na kanyang naranasan, Panginoon, but Lord, patuloy siya maglilingkod sa iyo, Panginoon. Dahil Lord, tinawag mo kami, Panginoon, biglang lingkod, at marami po kaming dapat gagawin, Panginoon, habang po kami naglilingkod, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang family, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, ang buhay namin, Pastor, Panginoon, at Bilugilig, Panginoon. Alam namin, Panginoon, maraming mga bagay, Panginoon, everywhere, pastors, Panginoon, there is a distraction, Panginoon. But we thank you that we need to focus that Jesus is the finisher of our faith, Panginoon. Salamat, Panginoon, as we extend our hands to bless our pastor. Patuloy mo siyang bigyan, Panginoon, ng katilinuhan. We speak triple anointing, Panginoon, that every time, Panginoon, that he will lead this congregation, Panginoon. Lord, bigyan mo siya, Panginoon, ng katalinuhan, and let the voice of the Holy Spirit speak always to him, Panginoon. To Lord God, the wisdom, Panginoon, na ibibigay mo sa kanya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon, to lead this congregation. And Lord, we acknowledge that Jesus is the Lord of this congregation. Lord, nothing more, Panginoon. There is no one like you, Lord. You are more than enough, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We pray for this congregation, Panginoon, with our pastor. Bless this congregation, and we pray more souls, Panginoon. Gamitin mo ang aming pastor na ito, Panginoon, with the elders and the members of the church, Panginoon.
Lord, kung saan, Panginoon, ang mga upuan, Panginoon, na hindi po namin, nakikita po namin mga bakanting upuan na ito, Panginoon, we pray, Panginoon, that only the pastor will work, we also, Lord God, to work all together, Panginoon, that is, Lord God, that we have the ministry of this congregation, O God. Maraming salamat sa aming pastor, patuloy mo siyang ingatan. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord.